Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating po kagalang-galang na tinatawan ng unang distrito. Sa ating po nandito sa kapatid at kasama sa Pagpilitong Bayan ng mga kapulisan. Sa inyo po lahat, mahal ko mga kababayan. Isa po magandang tanghali sa inyong lahat. Tayo po ay nandito upang magpahayag ng mga karaingan ng ating mga kababayan. Sapagkat sa loob po ng napakatagal na panahon, tayo ay nandito pa rin sa sitwasyon na kailangan magkaroon ng pagbabago ang ekonomiya ng ating bayan. Ang ekonomiya po ng bayan ang siyang pinakamahalaga sa pagpapatakbo ng isang pamahalaan o isang organisasyon. Kaya ang inyo pong pagkakaisa sa araw na ito ay lubha naming pinasasalamatan ng taos-puso sapagkat bihira po ang pagkakataon na tayo ay nagkakaisa upang magpahayag ng layunin, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Pagtiis po tayo ng kaunti sa init. Kaya pagdating po ng araw, darating na tayo ay makikinabang sa adhikain ito sapagkat wala pong kapalit ang paglilingkod, pagmamahal sa bayan para sa isang tao na nais maglingkod at magpahalaga sa serbisyo sa gobyerno. Ako po ay nananalig sa isyu nating dinadala na ito ay pagpapatuloy po natin hanggang marinig ng mga kasama natin sa pamahalaan upang tayo po ay magkasama-sama na mapaganda ang ating bayan. Malaki pa po ang pag-asa ng Pilipinas kung tayo ay nagkakaisa at nagmamalasakit ng tunay para sa ating bayan at sa mamamayan. Muli po mga kababayan, mga taga-Nasugbu at nagkarating bayan sa unang distrito, maraming salamat sa inyong pakikisa sa adhikain ito at sana patuloy tayong magsuporta upang tayo ay pakinggan ng mga kinaukulan sa ating hangarin. Muli po sa inyo po lahat, maraming salamat. So yun po yung mayor ng Nasugbu, Batangas, mga kababayan. Sapagkat lihitin mo po ang ating mga kahilingan laban sa pagtatanggal ng excise tax at VAT sa langis. Kaya naman po, parami po ng parami ang bilang ng mga sumusuporta sa mamamayang Batanggenyo na sumusuporta sa laban na ito. Sapagkat kapag nagwagi ang ating mga panawagan, ay buong mamamayang Pilipino ang makikinabang sa ating tagumpay. Lahat ng nariritong mamamayan ay makikinabang kapag bumaba na ang excise tax at nawala na mga VAT, lalong-lalo na sa mga pangunahing bilihin. At ngayon naman po ay tinatawagan natin ang tagapagsalita mula po sa haligi ng Batanggenyong anak dagat, ang ating kasama Kiko Kaisip. Tinatawagan po si Kakiko, papuntahin po natin siya dito sa harap. Yung nakakita po kay Kakiko, papuntahin natin So yan dito po sa si harap. Congressman Leviste. Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan! Ayan po, although malawak ang ating pagkilos, binibigyang linaw po natin na ang ating panawagan ay ang pagtatanggal ng VAT at excise tax. Wala pong iniendorso na anumang politiko ang rally ngayon dito sa House of Representatives. Ang gusto ng mga nandito ay tanggalin ng VAT, tanggalin ng excise. Ngayon po, andito na po si Kakiko mula sa haligi ng Batanggenyong anak dagat. Batangas na kung saan ayun ang lugar kung saan namin iniluklok sa Kongreso si Congressman Leandro Rillada Leviste. Dahil po kaming mga maliliit na mga isda ay naniniwala na
na kapag ang katulad ni Leandro Libeste ay tutulong sa napatagal ng problema namin mga mangisda doon sa Kanlurang Batangas, naaaring makita namin na kapag siya'y tuloy-tuloy na tumulong, yung pangunahing problema ng mga malitan mga isda, yung agawin, yung lahat na ikasama, sana ay pag-hati-hatian namin doon sa Kanlurang Batangas ang malilitan mga isda at inaagaw lamang ng malalaking palakaya o commercial fishing na nagmumula sa Malabon at Tabotas. Mayroon po kaming tinutungtungan noong 1987 na kung saan ang lahat ng mga mangisda sa buong bansa sa ilalim ng Nationwide Coalition for Fisheries Folk and Aquatic Reform, dito rin po kami. Ng panahon ni Marcos, yung lamang ang aming napakinabang, napalitan lang ng numero. Pero sa katotohanan, ang nangyayari noon at hanggang ngayon, hindi namin makatulong ang Bureau of Fisheries. Ang mga nakadispitahin sa Kosyan, sa baybayin ng nasusunod na Katagal. Manapa, sila pa nakikinabang sa amin, pinaghirapan. Yung mga commercial fishing na nahuli namin sa pamamagitan ng civilian arrest, pagkakahuli namin, amin pong dadalhin doon sa Coast Guard, sa kampo ng Coast Guard. Maghapon, makikita pa namin doon sa Magdiyos. Pero, kinabukasan, bigla na lamang mawawala ang mga commercial fishing. Nalagyan na ang mga Coast Guard, yung mga leader nila doon. Kami lang ang tagahuli. Yakagin mo naman sa laot ay sumama. Kaya ganito, dito, sa nangyayari ngayong bigbahan ng Amerika at ng Iran, lahat tayo'y damay mga kababayan. Kaya naman, ang aming kahilingan ay ipaabot sa pamamagitan ni Congressman Leandro Libeste. Hamigin niya ang lahat ng mag-300 kongresista dito at ilapit, silingin kay BBF na yung langis na yan ay bigyan man laan ng porsyento para kung hindi man totally mawala, iba pa naman. Para sa pag-uwi namin sa Batangas, lahat kami masaya, lahat tayong mga barang at bibigyan. Kaya hanggang dito na lamang, mariing nakikipagkaisa ang haligin ng Batangginyong anak dagat mula sa Kanlurang Batangas hanggang sa lahat ng mga mangisda sa Pilipinas. Marami pong salamat.